Hi guys! Good morning and happy! Anong araw na ba ngayon? Monday? Is it Monday today? Kalimutan ko na yung araw. Ayan, marami na ulit tayong ipapadeliver mamaya. Marami kasi ang nag-order ng bulad and malapit na siyang maubos guys. Labas lang muna tayo, tignan natin kung ano yung ginagawa ni John dito. What are you doing, darling? Hiluan daw niya ng mga sagbot, guys. Ganito po si John, maghilo ng mga sagbot. The grass is dying since we were on vacation. See all the brown spots? Chin spots. Kasi nung nagbakasyon tayo sa Pinas guys, hindi kasi ito naatiman ng maayos. Actually may mga sprinkler dito na nilalagay si John, oh. Ayan po. Kaso nga lang, hindi kasi abot yung iba. Ayan, hindi siya malukop ba? Huwag ka ng tubig. So yung iba nangamatay. Bakit pati dito sa inaalagaan yung mga damo? Sa atin ginugunahan natin ito. Sa atin guys, ginugunahan natin ito ang mga sagbot, pero dere inaalagaan ang mga inaalagaan ang mga sagbot. Tanungin natin si John ha. Napansin ko kasi sa lahat ng mga bahay dito guys, sa aming neighborhood, ayan, may mga ganito, mga sagbot. Ayan oh. Oh. So, tanungin natin si John, why do we take care of the grass? Because in the Philippines, we remove them because it's grass. Because if you don't, you'll have sand, dirt everywhere. Very big business. Very big business. How much is the grass per pallet? Oh, it depends on what kind you get. $400, $600, $800. $800 per pallet. How many pallet around the house? Probably about 10. 10 pallets times 600, $6,000. And that's only for the sod. Then somebody has to put it down. Ah yes, oo. Sa damo. So grabe guys, no? Pati mga damo dito binibili. At hindi lang yan, yung mag-i-install pa, yung maglalagay ng damo dito. So imagine niyo yan kung sa atin sa Pilipinas, ginuguna natin yung mga damo. Dito kasi, hindi ko lang sure kung required ba. Kasi last time daw, na-call out si John. Ay, may mga lubi pala tayo dito, oh. Hala, masarap itong igata, dear. Ay, oh, hala, naasya tubig. Hala, maggata tayo mamaya. Mayroon kasi ako ditong munggos. Tapos, lagyan natin ng, lagyan natin ng buto. Oh, hala, naagyo sulod. Hala, yehey. Oh, marami pa yan sa taas, guys. At least, hindi na tayo bibili ng tuno, ba? Hello, Mingming! Maggata tayo mamaya, Mingming. Ayan, oh. Bantayan mo yan. Nakawin ng mga raccoons. May mga raccoons kasi dito, guys. Nakakatakot yung mga raccoons. Ayan. Nagpapasalamat ako na may mga puno kami ng niyog dito. Hindi na kami bumibili ng mga gata, mga tuno, guys. Kasi mahal din, ha? Mga ganyan, nasa ewan ko, $3 to $5 yung isang ganyan. Pero yung malinis na, nabalatan na ba? So as I was saying earlier, required talaga. Is it required to have a grass there? Because you said before, you were called out by the city. Yes, you have to have ground cover. What if you don't have? Then they'll fine you. Oh, may penalty pag walang grass. If there's no grass, there's penalty. Yes. How much was the penalty? $250 a day. A day? A day. If you don't do what they ask you, they start charging you by day. It's a process. May They rason. don't just show up and then charge you $250 a day. They wait for you to do the work, and you have to show up for hearings. May rason pala talaga guys kung bakit naglalagay ng damo dito, dahil kung hindi, magbabayad ka daw. How much? $250. So that's how much is that? That's to encourage you to get the job done. Nasa 15,000 pesos a day, tapos may hearing pa daw kayo. Hala, nakita ko na naman yung mga avocado natin. Oh, malapit nang ma-harvest ito guys. Siguro a week or two, darling, oh. We'll see with the other one we... Ay, ang laki, oh.
a week or two. Tapos mag-harvest ulit tayo ng mga star fruits kasi ipapadala natin mamaya, marami tayong orders na ipapadala ulit. Tapos malunggay, mamutol ulit tayo ng malunggay mamaya. May nanghingi pala sa akin ng tangkay. Oo, even tangkay. Nagpapadala tayo dito. Pero piliin ko lang yung box na medyo mahaba sa USPS. Ayan oh. May mga naipon na akong tangkay dito. Puputulin lang natin yan mamaya para magkasya sa box. Ayan, so ano pa ba ang agenda natin ngayon? Ngayong araw. Nagbabalak din kami guys na meron kasi kaming dagat malapit dito sa amin. So nagbabalak kami ni John na mamingwit or manglaya ba or something like that, or manguha ng mga crabs, mga clams. Kasi last time nanguha kami ng clams. Kaso nga lang dito sa Amerika guys, hindi ka basta-basta. Ewan ko sa Philippines ganyan din ata siguro. Kapag mga private places, I don't know. Let me know, correct me if I'm wrong. Kailangan dito kasi sa US ng lisensya. Darling, no, before you can pingwit, you need a license. Before, when I was a kid, no license. That's something that they started doing. Oh, okay. Dati nung bata pa pala si John, hindi na kailangan. Ngayon kasi may lisensya na, kasi yung iba, namimingwit sila, even small fish, they get it. It's not allowed. There is a specific measurement. There's lots of rules. Maraming Lots rules. of rules and restrictions. Magkano kaya, dear? I don't know anymore. Nakalimutan ko, pero dati kumuha ako eh. Nasa $20 ata to $50. Ay, maybe 100 plus because it's gonna be a year. No, it Kukuha. won't be that much. It won't be that much? No. I would imagine it's between $20. So tignan natin mamaya guys ha, kasi gusto ko mamingwit eh. So punta tayo mamaya sa licensing. The saltwater fishing license, freshwater fishing license. Maybe if you want to get shellfish, maybe there's another license. Okay, iba-iba pala ang mga license guys. May shellfish, may regular fish, mga ganyan. So we'll see later kung makapunta kami ni John sa store. Hindi ko din alam kung saan nga ako kumuha. Nakalimutan ko kung anong store. Sporting goods down here, sabi mo? Sporting goods Hugaw mo stores. ano. Ayan, so yan muna ang gagawin natin. Tapos na tayo. Ayan, tapos na si John na maglagay ng hilo dyan guys para mabuhi yung ibang mga sagbot. Ayan. So later, siguro sa merienda natin gagawa ako ng, meron pa ba akong kaong? Gagawa ako ng buko salad. Ayan po yung mga na-harvest natin na star fruits. Ito, sample pa lang ito guys. Kung mahinog ito in just a week, ay, ilagay natin sa kuan darling. Sa bugas. Tignan natin kung mahinog siya in just how many days. Ayan, lagay natin sa guys. Ask Google if it's good to put paano ba i-English to guys? Ask Google if okay to put avocado, it will ripen right away if you put in the rice. Si Jan na mag-English kasi hindi man ako marunong. Sige dear, ask daw dear. Okay, Google. Will the avocado ripen if you put it in dry rice? On the website avocadosfrommexico.com, they say, place your avocado in a bowl full of rice and submerge it completely so it's covered on all sides. So this technique works like a charm. Just make sure to check progress daily. Typically, this method will take a few days to reach ripeness perfection. So, tignan natin tomorrow or the next day. Kung mahinog na siya, perfectly, doon mag-start na tayo mag-harvest. Kasi nakita nyo naman yung video ko kahapon na pinakita ko sa inyo, di ba? Na sobrang lalaki na, pero hindi ko lang sure kung pwede na siya sabi nila, kinuin ko daw kung mayroon kayong marinig na something, na loose na siya yung kanyang liso, pwede na siya i-harvest. But we'll see. Okay? Corned beef for breakfast? Bakit disusi yung mga corned beef before? The corned beef easy to open. Lisod siya, liso-lisoon, na gahi. How the little day? Look how easy that is. Tignan niyo kung paano magluto si Jan yan. Ano niya, parang toasted. Parang crunchy. The only other trick to get it out of the can is to put a hole, just cut the vacuum. Whoops. It's easier like that. Uh-oh. Life hack gone wrong.
Let me see. Abe! Sus! Pugaon na ba na? Oh. Pugaon! Guys, eto na pala guys, oh. Mabilis lang pala siyang malaya guys kapag kahit ano siya, open air lang siya guys. So, yan pala ang gagawin natin sa ibang mga malunggay. Kaya sabi ko, anong gagawin natin dito sa sobrang dami ng malunggay? Pwede rin pala natin siyang gawing tea. Do you know? Guarantee? Guarantee. Ayun, oh. Isang araw lang. Wala pa nga itong isang araw guys. Ayan, so gawa tayo ng tea out of malunggay. Yan yung, may mga maraming nagsabi sa akin eh. Nagtataka ako guys kasi nung pinadala ko ito sa kaibigan ko sa ibang state, umabot ng 3 days, green pa siya, hindi siya laya. Kaya siguro dahil close siya, nasa box siya. Kasi nag-worry ako ba, baka laya na pagdating sa mga kaibigan ko, hindi pala. Now you have tea. Oo, ito ang gagamitin nating tea. Maganda ang malunggay guys, gamiting tea. As in, pure herbal talaga ito. Tapos, ikuan siguro natin ito darling no, i-blender or i-processor. Ayan. Food processor. Ayan, so gagawin natin tong tea mamaya guys. This is the kind of breakfast I like. Yan. Yan ang gusto ni Jan guys. Pinakaging ba? Pinatoasted. Mas masarap siya. Try nyo siya. Mga corned beef. Crispy. Crispy. Pinakaging. Ay, lamig na ay fried rice, darling. No? Oh, that's too much work. Ako na nga lang. May bahaw, oh. Lamig ni siya, Tim. Bahaw. Eh, bahala si Jan. Hindi siya mukaon. Mukaon na siya ron ba? Kunti na lang pala, oh. Last na lang, oo. Ang bilis! Bili lang namin ito, guys. Magbili siguro tayo, dear, nung kuan. Too much jet lag. We didn't shop. Magbili tayo nung isa ka, kuan ba? Isa ka plastic. Maraming garlic ba? And I would have bought more garlic, but they wanted 90 cents for one bowl. 90 cents sa isa ka, kuan? That's a lot. Hala, hapit siya $1. So, hapit siya 50 pesos. Uy, pila man ang garlic diha sa Philippines? Magkano ang garlic sa Philippines, guys? Grabe, almost 50 pesos talaga. Kasi 90 cents man. Okay, Google. 90 cents to Philippine peso. Okay, Google. How much is 90 cents US dollars to Philippine peso? Sorry, I didn't understand. Hindi siya makasabot. I found something related. Sorry, I didn't understand. Wow, Google's amazing. Google, uy. Naningkamot ganit tag-English. Unya, dili gihapon siya kasabot. Ikaw daw diha pangutana, pi. Okay, Google. How many Philippine pesos is 90 cents US? Sorry, I don't understand. Ada, uroy pagpuyo, pagkatulog. Pagkatulog diha Google. Ayan, so magluluto din tayo ng itlog, guys. Okay, Google. You're fired. I-fire na natin to sa Google kay No. I-fire na nato na sa Google, guys, kay kuan. Di kasabot. Bisag English na nang utana, di gihapon kasabot. Luto lang tayo ng itlog. 7-minute egg. 6-minute egg. Yeah, because they're a little smaller. Tapos na magluto si Jan ng crispy corned beef. Pakita ko sa inyo, guys, ha. Ayan, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ayan, crispy. Sarap. Luto lang ako ng fried rice, saglit. Nag-open ako kay Jan, guys, ba? Kasi may mga napapanood ako na mga YouTuber na nag-RV sila. Alam mo yun, nagka-camper, camping. Parang gusto ko siyang i-try. Parang exciting siya. Pero sabi ni Jan kasi, parang matrabaho siya. And Jan never tried camping. You know? You never tried camping? Yeah, with somebody else. Hindi siya ang driver. You're not the driver. Si Dana, yung friend mo, before. He was the driver. I'm the passenger. Passenger lang si Jan. So, hindi niya alam ang pasikot-sikot sa camper. Pero, feeling ko exciting siya. Makakapunta sa iba't ibang state dito sa US. I mean, how many states can you go with camper?
maybe 3 states or 4 states. So the money runs out for the gas. For a day or 2. Kaso nga lang, hindi alam ni John ba kung ano yung pasikot-sikot. There's a lot of factors there, no? You need to get insurance daw para sa car. You need to get, tapos mahal ang gas. Fire, please. Luto na yung itlog natin. So, kasi exciting guys, no? Ano ang life ng mga campers? No? Magluluto kayo sa parang van life siya ba? Taki. May mga pinapanood ako ng mga YouTuber, nakatira sila sa van. You don't like rice, darling, no? No rice for me. Okay, so konting rice lang ang anuhin ko. Konti pa, yan. Comment kayo guys ha, kung nakatry na kayo mag-RV. Kung madali lang ba siya guys. Kasi hindi pa, gusto ko talagang itry, pero si Jan ayaw kasi syempre siya man ang mag-drive. Sabi ko, mo akong anuhin sa ganyan ha, kasi mahirap yan. Tignan natin kung mapa-oo natin si Jan guys. Kahit mga 3 days lang. Tapos punta tayo sa mga magagandang puntahan. I-research na lang natin kung saan. Or comment kayo kung saan magandang magbiyahe ng RV. Sa mga taga-US ha, comment kayo sa akin. Kasi alam ko yung mga magaganda, mga Texas, mga Georgia, mga Utah. Hi guys! Good morning! Good evening dyan sa Pinas. Currently, it is... What time is it? 10 o'clock? Something, 10:30. Harvest muna tayo ng star fruits. Ayan, dagdag lang natin ito sa mga na-harvest natin kahapon. Yung mga yellow lang here. Kasi marami tayong bibigyan ngayon eh. 9 katao yung bibigyan natin ngayon. Halo pra ni dyan. Yung iba malalaki, yung iba maliliit. Pasensya na guys, hindi siya pantay-pantay. Pero imimix ko na lang. Harvest na ako kahapon eh. Tapos dagdagan natin ng malunggay. Ayan, sobrang dami pa doon sa taas guys, oh. Kinukuhanan siguro ito ng mga naglilinis dito. May mga gardener kasi na pumupunta dito once a week. Nagkakat ng grass namin. Kasi minsan nawawala yung mga malalaki eh. Lagay muna natin ito dito. Tara, kuha tayo ng malunggay. Ayusin na naman natin ulit yung garden. Ay, hindi pa pala natin nalipat yung mga papaya, darling. Papaya? Oo. Hanapan pa natin yan sila ng mga lugar. Yeah, when I have energy. Aha. Hirap talaga mag-gardening, guys. Ang daming gangis dito, dear. Tumutunog, oh. Upawan na natin, guys. Damihan natin kasi marami man tayong bibigyan ngayon. Pero maluto din itong flowers guys, di ba? Ay, nanghingi din pala ng bunga sa akin kasi sabi ko hindi pa siya laya, ayun o green pa siya. Pero alam ko maluto din ko siya guys, no? Pagpasensyahan nyo na hindi ko kayo mabigyan lahat ng mga nanghihingi sa akin. At saka yung mga yung sa mga YouTube, ano po kaya kayo makontak guys, no? Maglagay pala ako ng phone number ata dito sa aking description. Yohanes, saan ba makakabili? Tapos, wala man akong FB page. So, I think ang gagawin natin guys is, I think ako maglalagay ako sa description or something. Paano ko kaya kayo makontak, no? Masaya talaga sa pakiramdam guys na nakakapagbigay. Kasi, alam nyo guys, may mga nababasa akong comment, Yohanes, ilang taon na akong hindi nakakakain ng ganyan. 5 years, 10 years, even 20 years. Iba sa kanila guys is, hindi tumutubo ang malunggay sa kanilang lugar. A lot of Filipino dear, craving for malunggay. Because malunggay cannot grow in their state. Dito kasi sa Florida guys, is like a tropical country, is like the Philippines. So,
tumutubo dito. Ay, may mga damang guys. Oh. I-double check nyo na lang guys ha. Kaya ang mga gagamba ba, maluto ninyo, masabawan ninyo ang gagamba. So ayun, natutuwa ako na marami tayong kababayan na napapasaya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga libreng star fruits. Ayan, kasi na-miss daw nila ang mga star fruits, balimbing. Ayan. So, we're very lucky. We live in Florida, tropical country, tropical state. Kasi tumutubo ang mga ganitong Ruby Legaspi. Shout out to Ma'am Cleo Reyes, Danggit, Apat, Ma'am Anil Varun. Yan kita na. 1, 2, 3, 4. Madam Joyce DM. Madam Joyce DM, shout out to you. Leia Fontilar. 1, 2, 3. Shout out to you. Ma'am Jackie Aguas. Madam Florinda Galan. Yung mga maliit ang orders, yun yung maraming star fruits. Kay konti lang man ang ano nila. Order. Ayan, yung medyo ano. Lilibet hand. Yung iba, dagdagan natin kasi marami pa dito, oh. Mabuti na lang talaga guys, may kaagapay ako dito si Jan. Kasi kung wala si Jan, ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Thank you so much sa lahat nag-order. I think 8 or 9 ang ipapadala ko ngayon. Kapapon 6. Buti na lang hindi sila sabay-sabay na nag-order. Kasi, okay lang din guys, kasi yung iba, green pa nga yung ibang star fruits. So, at least kung hindi sila sabay-sabay mag-order, bukas naman, mag-harvest na naman tayo bukas ng mga bagong star fruit. So, mag-yellow na rin yung iba doon. So, ayun guys, hatid lang natin mamaya sa USPS. Sana hindi tayo pagalitan na naman kasi marami na naman tayong dala. Makasimangot na po sila ron guys. Ayan. So, after natin mag-USPS, anong oras na ba? 10:48. Pagbalik natin dito, so, i-open ko pa pala yung niyog na napulot natin kanina guys. Huwag nyo akong i-bash guys ha kasi yes, taga-bukid ako guys no, pero hindi ako magaling magbukas ng kuan. Papakatotoo lang talaga ako sa inyo, hindi ako magaling magbukas ng lubi. No? So dalawa yon, mag-challenge kami ni Jan kung sino mas nako, si Jan din hindi rin yan marunong magbukas ng lubi. So tignan natin mamaya, mag-challenge tayo kung sino ang pinakamabilis magbukas ng lubi. O dili maabrihan, o dili ta magtuno nga ano kung tao magtuno. Mamalit ta sa supermarket o kanang tuno na nakan sa lata. Meron naman kaagad yan sa lata guys eh. So, bakit pa natin pahirapan ang sarili natin? Pero mas maganda talaga pag fresh na coconut guys. So yan yung ating i-open mamaya. Inaantok na naman daw si Jan guys kasi yung body clock niya is nasa Pinas pa rin. Ako rin, hindi ko rin maintindihan yung sarili ko. Minsan pag mga ganitong oras inaantok ako, pero minsan naman alive, alert, awake, enthusiastic ako. So hindi ko alam. So ganito lang ang suot ko, hindi na ako mag-iilis. Uy, sus, go, kinsa may atong pa kuanan dito, kuan USPS. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pala ang ipapadala natin ngayon. Tapos may mga bags din tayo dito. Hindi ko na pinagsabay-sabay guys ang mga bags. Sa susunod na naman ito guys. Uy, basig mo dato tagdalian eh. Wag naman yun. Basig mo dato tagdali. Hinay-hinay lang Yohanes. Kay maunhan unya ni mo si Henry C. Ayan, so alis lang tayo guys. Uy, nahulog ang atong kuan. GPS. Ayan, CCTV. Malapit lang naman yung USPS dito sa amin. 10:57 in the morning. Sobrang init dito. Alam nyo, alas 8 pa lang ng umaga dito sa Florida. 80 degrees to 90 degrees na. Oh, grabe, sobrang init dito ngayon. Parang same lang din kainit sa Pilipinas guys. Uy, tumutubo din pala ang mga malunggay dyan, Yohanes. Ang mga star fruits, mga ganyan. Yes, tumutubo kasi tropical country ito. During this time, I think June, July, August, September, October, diha. Summer, yun na diha. Diri sa Florida. Pero not all parts of Florida is summer.
Asa naman to si Jan? Mura na kog naluto diri sa sulod sa sakyanan. Mayroon pala akong ipapakita sa inyo ngayon. Matagal ko na tong tinatago. Hindi ko alam kung i-share ko ba ito kaagad kasi hindi pa naman na turnover sa amin. Pero I'd like to share with you one of our investments ni John. Kita ko sa kanila ngayon, dear, ang isa sa mga investment natin. So, actually, hindi pa siya na turnover sa amin. Siguro mga mahigit 1 year pa. Kasi kinukonstruct pa lang siya ngayon. Pero may nakuha po kaming property. At dyan po tayo titira sa mga susunod na taon. Nagpapasalamat ako sa mga blessings na dumarating. Salamat Panginoon. At mayroon tayong ganitong oportunidad ba na dumarating. Kaya dati naisip ko ano ba ang magandang investment, guys. Yung alam mo yung sa future mapapasayo ganyan. So ayun, naisipan ko na kumuha ng kondo. Ayan, although hindi pa naman ito napapasa amin, guys, no, pero nagfeelingera na ako na mapapasa amin na ito. Ayan, so ipapakita ko sa inyo, guys, isa ito sa mga dahilan kung bakit umuwi kami ng Pilipinas, para makita mismo personally ang paggawa nila ng kondo. So enjoy, pakita ko sa inyo. So guys, sasakay na kami, guys. Guys, sasakay na kami. Hello. Oh, dear, dito ka, dear. Oh. Na, manakay mi dire. Follow ka tayo. Ay, hello. Hello, Hey, sir. lolo, kaya apel ka sa vlog. Wow. Basic lang. Oh, going ka na stop lang sa 1 week, sir. Oh, hi. Saman. Layo raman gud. Roy and John Ray. Hello. Kumain na ako. Special. Guys, should be leaving sakay kami ngayon sa boat. Yeah. Sa totoo lang, guys, ngayon ko palang makikita ang kondo na lilipatan namin balang araw. Habang nasa biyahe kami papunta doon, hindi ko maiwasang kabahan. May halong excitement at may konting takot kasi syempre hindi ko pa alam kung ano ang itsura nito sa personal. Parang panaginip lang na unti-unting nagiging totoo. Ayan, naghihintay na po kami dito ngayon sa van na magdadala namin sa property. At pagdating namin sa lugar, unang bumungad sa amin ang nakakamanghang ganda ng kanilang receiving area. Ang ganda ng building, malinis, modern, at parang nasang ibang bansa ka, parang nasa Amerika. Paakyat na kami ngayon sa taas. Hindi pa kasi gumagana ang kanilang elevator kaya maglalakad na lamang muna kami. Ayan, paakyat na tayo sa hagdan at pagdating namin sa unit, halos mapatulala ako. Malawak yung room, hindi siya yung tipikal na seksikan. May isang bedroom, pero ang sala, wow, ang laki. Parang kayang-kaya mong mag-host ng friends. Yung banyo, ang linis at ang lawak din. Akala mo nasa hotel ka. Tapos guys, ayan, tinignan ko ang daming mga cabinets. Pwede mong ilagay dito ang iyong mga dilata. Dilata lang pala ang ilalagay. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, napakaganda ng kanilang dresser. Marami kang malalagay. Napakalinis, napaka-modern talaga ng design. Ayan. Ang pinaka nakakatuwa, modern ang design, para kang nasa US. Clean lines, neutral colors, classy ang dating, fully furnished na rin. Hindi mo na rin kailangan pang mamroblema kasi may mga TV, couch, ref at bed nang naka-install. Tapos may balcony pa, kaya may sarili kang outdoor space. Sobrang sarap sa feeling yung may tanawin ka habang nagkakape sa umaga o nagpapahinga sa hapon.
habang nag-iikot ako sa unit ko, hindi ko mapigilang ngumiti. Na-excite ako sa future na balang araw dito na kami titira. Sa wakas, meron na kaming matatawag na amin. Simple lang, pero para sa amin sobrang laki na ng blessings na ito. Kaya habang nakatayo ako dito guys, sa pinagmamasdan ang magandang tanawin, huminga ako ng malalim at pinikit ko ang mata ko. Nai-imagine ko na lang yung mga araw na darating. Tahanang puno ng kwento, tawa at pagmamahalan. Actually, hindi pa ito talaga yung unit namin guys. Yung unit namin nasa kabilang building pa at gagawin pa lang. Ayan, matapos ang aming pag-iikot, pabalik na tayo ng bahay. Sobrang saya ko talaga guys. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala. So, ako kasi talaga guys, habang bata pa, nag-i-invest ako para pagdating ng panahon, mayroon tayong mapagkukunan ng kabuhayan, no? Kasi hindi naman natin alam kung kailan yung mga social media natin. So ako talaga is nag-iisip ako ng paraan kung paano ko magagamit sa tama ang aking pera. So isa po iyan sa masasabi kong maipagmamalaki ko na investment. Of course sa tulong ni John, kasi together naman kami, Johannes and John. Nagpapasalamat ako. Nagbunga ang pagod, ang puyat. Hindi nyo lang alam guys kung gaano kahirap gumawa ng content. Madaling araw, gising ka na, nag-iisip ka sa paggawa ng content. Ako nagpapasalamat ako kahit alam mo minsan si John is napapagod na yan siya guys. Kasi inuobliga ko talaga siya, kasi sinasabi ko talaga sa kanya, kung hindi natin ito gagawin dear, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya kahit na alam nyo pagod pa yan sa work si John, remember sometimes dear, you're very tired from work and then I ask you to do a video skit, video vlog, whatever, no? Buti na lang talaga guys is hindi nagreklamo si John, or siguro hindi na lang siya makareklamo. Back to work again. Wala siyang choice. Come Kaya home from work to work. Come home from work to work. Kaya double pay. Palaging double pay si John guys. Nagpapasalamat ako dahil ito sa mga opportunity na ganito dumarating sa buhay natin at gagamitin natin sa magandang paraan. So in 2 years time siguro is ma-turnover na sa amin ang bahay na yun. Excited, I can't wait na nga to move to the Philippines. Actually si John din, di ba dear, you can't wait to move to that condo. The condo, yes. Mas gusto ni John doon sa condo kaysa doon sa probinsya. For some reason, kasi syempre gusto niya siguro ng city living, ganyan. Naiintindihan ko naman si John. Kaya nga sabi ko sa kanya, kapag na turnover na sa atin in God's will, in God's time, yung ating condo, pwede ka naman doon magstay at ako naman sa probinsya, no? Kasi hindi naman natin pwedeng pabayaan din yung ating mga kuan doon sa probinsya. May mga property din naman tayo doon sa probinsya, hindi natin pwedeng pabayaan. So in God's will, in God's time, 2 years, 1 year or 2 years, magsettle na kami ni John sa Philippines. So yun, everything's there, right? The mall, everything is right close by. Oo. Marami kayong aabangan sa vlog namin pag na-turn over na po yung bahay na yun. And yung dito pala guys, marami ang bumibili ng property namin dito sa America, right there. A lot of people, like almost every day, they're sending us a letter that they want to buy our property here. Oh yeah. Tapos sometimes pa nga they're calling John I don't know how they get our number. Or they get John's records. number. So we're gonna buy your house at this price, at this price. Ang ginagawa na lang ni John, no, is binibigyan sila ng yung mga tumatawag, binibigyan ni John ng mga unbelievable na numbers para tumigil na sila sa katatawag ba. At some point dear, did you think of selling the house? No, because it's not worth it. All the bills go up. Where are we gonna go? No, for example, you retire already, okay, and then for example 65 or 70, let's say for example,
do we sell it and move to the, because we have property in the Philippines, we have houses in the Philippines, condo. So do we sell it or do we keep it? Pero ako personally, We keep it. I will keep it. Number one, because everything is here in America, right? The opportunity is here. What happened to me in the future, right? So I need to get, for example, a job or whatever, but I don't think so I'm gonna get a job. I think I will be forever a vlogger. No? Siguro mag-iisip lang ako ng ibang mga source of income, but vlogging talaga is really my thing. So I think forever vlogging, and it's always good to have a property here in the US, because what if we come back here and, for example, doctor, right? We really need doctor and something like that. So if we're in the Philippines and we come here for a doctor's appointment or whatever, where are we gonna stay, right? We don't want to stay in a hotel and pay for $200, $300 a night, no? Kakainin, ano ka talaga, malulugi ka talaga. Then you'd have to Airbnb for like a month or a week or whatever they do. But I don't like Airbnb eh. Marami din ang nagsabi eh, number one, malulugi tayo because we already have a lot of trees in the house. For example, the coconut, we have like almost 20 coconut. So masasayang yun. Ilang years magtanim ng coconut before it grow? 10? 7. But that's just a small tree. And then what else? Mango tree, coconut tree, avocado tree. We have a lot of trees. Masasayang yun, 'di ba? So kaya naisip ko, okay, hayaan na lang natin yung bahay na. Alam mo ba ang bahay ni John bought the house in 1991 for only $45,000. Ngayon times 5 times 6 na ngayon ang property. So kaya isa din yan sa mga dahilan kung bakit ayaw ibenta ni John. At saka pangit magbenta ng bahay ngayon, mura ang bili nila, no? They buy it for less and they sell it for more. Yes. That's how the market goes. Forever. Mga kuwan. There used to be people buying houses for $2,000 and $3,000. So guys, alam ko excited na kayo, excited na rin kami ni John sa mga future plans namin, pero hinahinay lang tayo, dahan-dahan lang tayo, pag-isipang mabuti ang mga bawat hakbang na gagawin, kasi wag tayong padalos-dalos, baka kung ibenta mo siya kaagad, baka one day magsisi ka ba. So pakiramdaman lang muna. Ayan, malapit na tayo sa USPS. Hi guys, so katatapos lang namin dito sa USPS. Pag-usapan na naman natin ang experience namin today. Kasi kanina we were worried if magagalit ba sila kasi marami kaming dalang box. Kaya naghati kami ni John, 'di ba? 4 sa akin, 5 kay John. Tapos yung nag-assist sa akin, sobrahan naman ka-friendly. Sabi ko, do you accept more boxes? Tapos sabi niya, oh sure, why not? No, I just asked because maybe your break time already, so baka mag-break na siya ba, mag-lunch break na siya. Sabi niya, yeah, I can take more. Kaya tinawag ko si John. Ayun, grabe, super friendly niya, dear, no? Exceptional. Yan ang mga dapat tularan. Hala, do you know her name? Caroline. I'd like to commend Caroline. Ayan, she's very nice. She's very friendly. Ito na nga, di ba nagsabi kayo, may nag-comment dyan, nabasa ko, Johannes, why not give the lady star fruits next time? Nung ito namang nag-assist sa akin ngayon, sabi nyo, di ba? I asked her, sabi ko, do you eat star fruits? Parang parang nahihiya siya sabihin, hindi daw siya kumakain. Parang nahihiya pa nga siya sabihin na, I don't eat star fruits. And then, I asked her also, do you eat avocado? Nope. I don't eat avocado. Lahat ng in-offer ko sa kanya, ay naku, deserve pa naman sana niya na magkaroon ng mga ganun. Ayaw daw niya kasi, ano ba ang kinakain mo? Sabi namin ni John, tinanong namin, pineapple. Sabi namin, ay magtatanim pa tayo ng pineapple, 7 years mo pa bago makain. Nagtawanan na lang kami. So ayun guys, hindi naman lahat no ng mga representative or mga agent is may mga ugali. May mga iba naman guys na mababait. Kaya kudos to those
mga mababait na empleyado, nagtatrabaho ng maayos, 'di ba? Sabi niya pa kanina, kahit na lunchtime ko kung trabaho ito Sabi niya talaga guys, kahit na lunchtime daw, basta trabaho niya daw, tatapusin niya daw. So dapat i-commend ko talaga ang mga ganun klaseng trabahante. Sana mas dumami pa kayo. May mga couch, nakita niyo 'yon? Couch tinapon sa kalsada. Na-miss ko na hunting ng mga guys, ng mga furniture sa daan, appliances, no? Kapag hindi na busy si Johannes andyan, magha-hunting na naman tayo sa mga neighborhood natin, no? Maghanap tayo ng mga chairs, cabinets, furniture, couch, bed. Wag lang bed kasi may bed bugs. Ayun na naman tumpok na naman. Siguro nila ngayon? Oo. May bed na naman Ayan, nandito tayo ngayon sa Don Victorious. Dito nagtitinda sila ng mga fresh na mga gulay, fresh na mga sus Ginoo ko ning tawhanan di gud siya mo padaplin. Nya rabag sindulan kay kasuhan ka. Nang naman ning uban dili sila mo tan-aw left and right. Pagpasok pa lang namin sa store, una kong nakita itong coconut nila, $2.39. Ang mahal. Bumili kami ng mushroom, romaine, ayan kasi magsalad tayo mamaya, garlic, zucchini, at may nakita akong talong, perfect ito na pang torta. Napansin ko din, may rambutan, $4.21. Napakamahal. Parang 250 pesos sa atin, ilang piraso lang. Ayan, so, ang bilis lang, wala pang 2 minutes. How much did you pay for the grocery? $15.70. $15 guys, pero punong-puno na yung bag ni Jan. Ayan, so ito yung nabili namin guys, worth $15 there, no? 15 and change. Ito yung pinakamahal na nabili natin, $6.91. Lagay muna natin sa ref. Sana nag-enjoy kayo sa room tour ng condo namin. Grabe, habang iniikot namin kayo kanina, mas lalo kaming na-excite. Hindi na talaga kami makapag-antay na makalipat dito at magsimula ng panibagong chapter ng buhay namin. Ang sayang isipin na ito na yung kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon kami ng sarili naming kondo. Kaya sobrang special nito sa amin. Parang lahat ng pinaghirapan, unti-unting nagbubunga. Exciting din kasi ang dami naming naisip na designs para sa kwarto. From the lights, to the shelves, to the little personal touches na gusto naming idagdag para mas lalo siyang maging kami. So, kung mahilig din kayo sa home decor, abangan nyo yan. Promise, maraming makeover ideas kaming isi-share sa mga susunod na vlogs namin. Salamat sa pagsama sa amin today. Don't forget to like, share, and subscribe kung gusto nyong makita pa ang condo transformation journey namin. Until next time, ingat po kayo palagi.